Magandang araw po, Sir JD. Itago nyo na lang ako sa pangalang Elio. 26 years old. Hindi po ako palakwento at lalong hindi ako mahilig sa mga kababalaghan. Sa katunayan, isa ako sa mga taong tatawa lang kapag may nagkwento tungkol sa multo o aswang. Para sa akin, hanggat hindi ko nakikita, hindi totoo. Pero Sir JD, sumusulat po ako sa inyo ngayon hindi para magpatawa, kundi para ibahagi ang isang karanasan na bumago, hindi lang sa pananaw ko, kundi sa buong buhay ko. Simple lang ang buhay namin. May maliit kaming babuyan sa likod ng bahay namin sa isang probinsya sa Timog Luzon. Yun ang ikinabubuhay ng pamilya namin. Ako bilang panganay, ang kanang kamay ng tatay. Maaga akong gumigising para magpakain ng mga baboy, maglinis ng kulungan at kung minsan, ako na rin ang nagdi-deliver sa mga suki naming lechonero. Amoy baboy at pawis man ako, iyon ang araw-araw na buhay ko. Pero hindi ako nagrereklamo. Sanay na kasi ako. Ang mga kaibigan ko sina Marco at Ben ay ang takbuhan ko kapag gusto kong magpahinga. Tuwing Sabado ng gabi, umiinom kami sa maliit na tindahan ni Aling Nena. Lahat na ata na pagkakwentuhan namin, mula sa mga negosyo, sa mga bagong chismis sa lugar namin, hanggang sa mga pangarap naming makahanap ng magandang trabaho sa lungsod ng Maynila. Normal na buhay ng mga kabataang probinsyano, kumbaga. Nagsimulang magbago ang lahat ng magkasakit ng bunso kong kapatid, Sir JD. Naitago na lang din natin sa pangalang Maya. 14 anyos pa lamang siya nun. Nagsimula sa simpleng lagnat. Pero lumipas ang 1 linggo, 2 linggo, hindi pa rin siya gumagaling. Lagi siyang namumutla. Nangangayayat din at lagi niyang sinasabi na mabilis siyang mapagod kahit hindi naman siya nagtatrabaho. Dinala namin siya noon sa lahat ng doktor sa bayan. May nagsabing dengue, may nagsabing anemic, may nagsabi ding baka sakit na sa baga. Pero lahat ng test, normal ang resulta. Nauubos na ang ipon ni nanay at tatay sa kakabili ng gamot at pambayad sa mga doktor. Pero walang nangyayari. Lalo lang nanghina na nanghina si Maya. Isang gabi habang nag-iinuman kami ng mga kaibigan ko, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, mga pre. Sabi ko habang tinitignan ng baso ng gin sa harap ko. Yung kapatid ko, parang kandilang nauupos sa harap namin. Wala ring magawa yung mga doktor. Baka naman Elio, hindi na sakit yan. Baka iba na. Sabi ni Ben na medyo may tama na rin. Alam ko ang tinutukoy niya nun, Sir JD. Yung bang mga kwentong barbero. Ano? Kulam? Gaway? Tigilan niyo nga ako sa mga ganyang kalokohan. Sakto namang may isang grupo ng mga tambay sa kabilang mesa na narinig ang usapan namin nun. Nako Elio, baka tik-tik na yan. Sigaw ng isa sa kanila, nalasing na rin. Didilaan siguro ang tiyan ng kapatid mo tuwing gabi. Nagpintig ang tenga ko nun. Tumayo ako at walang sabi-sabing sinugod ko yung lalaki. Suntok agad ang sumalubong sa kanya. Nagkagulo nun sa tindahan. Inawat kami ni na Marco at ng ibang tao. Umalis kaming duguan ng labi at may galos sa muka. Pero mas matindi ang galit at bigat sa dibdib ko. Hindi ko matanggap na sa gitna ng paghihirap namin, gagawin pa kaming katatawanan. Kinabukasan dumating sa bahay ang tita Lorna namin, kapatid ni nanay. Siya yung tipo ng matanda na masyadong makaluma ang paniniwala. Maraming alam na pamahiin at kwento ng matatanda. Nakita niya si Maya noon at umiiling-iling siya.
Nako Elio, hindi na pangkaraniwan ito. Bulong niya sa akin habang nagtitimpla ng kape sa kusina. Naalala ko tuloy nung dalaga pa ako sa probinsya namin sa Panay. May kapitbahay din kaming ganyan. Buntis naman yon. Gabi-gabi may naririnig daw silang malaking ibon sa bubong nila. Wakwak daw ang tunog nun. Tas kinabukasan nangihina na yung buntis. Sabi ng matatanda, aswang daw yon. Kinukuha ang lakas ng bata sa sinapupunan. Pinakinggan ko lang siya pero sa isip ko hindi ako naniniwala. Tiya, hanggang ngayon naniniwala pa rin po ba kayo sa ganyan? Totoo sila Elio. Nag-iibang anyo lang sila. Minsan mukha silang ordinaryong tao. Maganda, guwapo at mabait. Pero pagsapit ng gabi, uhaw sila sa dugo at laman. Sila yung dahilan kung bakit may bigla na lang nagkakasakit at namamatay ng walang dahilan. Hindi ko pinansin ang mga sinabi ni Tia noon. Para sa akin, desperasyon lang yun. Isang paraan para magkaroon ng sagot sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Pero habang lalong lumulubha si Maya, unti-unting nauubos ang pagiging praktikal ko. Isang gabi halos hindi na siya makahinga nun. Niyakap siya ni nanay habang umiiyak. Dasal ng dasal noon ng nanay na sana wag kunin ng kapatid ko dahil bata pa ito. Sa puntong iyon, Sir JD, kahit sa mga santo siguro ay kakapit ako para lang gumaling ang kapatid ko. Kaya nang sabihin ni Tita Lorna na may kilala siyang magaling na albularyo sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, 2 oras ang biyahe mula sa amin, pumayag po ako. Ako na mismo ang nagpresentang magdala sa kapatid ko doon. Kinabukasan isinakay namin sa inarkila naming tricycle si Maya na binalutan namin ng makapal na kumot. Mahaba at maalikabok ang daan. Habang papalayo kami sa kabihasnan, unti-unting napalitan ng mga puno at mga lunti ang bukrin, ang tanawin. Nakarating kami sa isang maliit na baryo na parang napag-iwanan na ng panahon. Ang mga bahay doon ay gawa sa kawayan at nipa. May mga manok din na pakalat-kalat sa daan. Doon sa isang maliit na dampa, nakatira si Mang Karding, yung albularyo. Matandang-matanda na siya. Kulubot na ang balat at halos puti na ang buhok. Tinitigan niya lang si Maya ng matagal nun. Pagkatapos kumuha siya ng isang platito. Naglagay ng langis ng niyog at nagtulos ng kandila. May binulong siyang mga orasyon na hindi ko maintindihan. Habang tinitingnan niya ang langis, kumunot ang noo niya. Makapangyarihan ang gumagawa nito sa kapatid mo, sabi niya sa amin. Hindi ito sakit lang iyo. Unti-unting kinukuha ang lakas niya. Isa itong aswang. Naramdaman kong nanayo ang mga balahibo ko nun. Pero pinilit kong wag ipakita. Binigyan niya kami ng maliliit na bote ng langis. Mga pira-pirasong ugat na nakatali sa pulang sinulid. At isang bugkos ng bawang. Isuot niyo ito, sabi niya. Tinutukoy ang mga ugat. Isabit ninyo ang bawang sa bintana. At itong langis, ipahid ninyo sa noo at tiyan ng kapatid mo bago matulog. Mag-ingat kayo. Malapit lang sa inyo ang may gawa nito. Pinagmamasdan lang kayo. Nag-iwan kami ng bayad at nagpasalamat sa albularyo nun. Habang pauwi, hindi ako mapakali. Kinailangan naming magpalipas ng gabi sa isang maliit na paupahan sa bayan malapit doon dahil gabi na. Habang mahimbing na natutulog si nanay at si Maya, lumabas ako para magpahangin. Punong-puno ng mga bituin ng langit nun. Ang tanging ingay lang ay yung mga huni ng kuliglig. Naupo ako sa isang bangkong kahoy sa tapat ng ilog na malapit sa tinutuluyan namin. Doon ko siya unang nakita, Sir JD.
Naglalakad siya sa tabi ng ilog. Ang mga paa niya'y nakababad sa mababaw na tubig. Mahaba ang kanyang buhok na sumasabay sa ihip ng hangin. Nakaputing bestida lang siya. Simple pero parang anghel. Nang mapansin niya ako, ngumiti siya. Isang ngiti na parang kayang pawiin ang lahat ng bigat na nararamdaman ko. "Magandang gabi sa'yo," sabi niya. Ang boses niya ay malambing. "Magandang gabi rin," sagot ko. Nilapitan niya ako at umupo sa tabi ko nun. "Hindi ka taga rito, no?" Umiling ako. Hindi po miss. May pinuntahan lang kami." Hindi ko alam kung bakit, pero naging komportable agad ako sa kanya, Sir JD. Ikunento ko ang tungkol sa kapatid ko nun, pero hindi ko binanggit ang tungkol sa aswang. Nakikinig lang siya. Ang mga mata niya ay tila naaawa sa akin. Ang pangalan niya raw nun ay Lira. Nakatira lang daw siya sa malapit. Sa loob ng 1 oras na pag-uusap namin, nakalimutan ko ang problema ko. Ang nakikita ko lang ay ang maganda niyang muka sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kinabukasan bago kami umuwi, hinanap ko siya, Sir JD. Nagkita kami ulit sa may ilog. Nag-usap. Nagtawanan. Naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman noon. Bago kami maghiwalay, tinanong ko kung pwede ko siyang dalawin ulit. Ngumiti siya at tumango. Ang ngiting iyon, Sir JD, yon ang tumatak sa isip ko sa buong biyahe namin pauwi. Sinunod namin ang lahat ng bili ng albularyo. Isinabit namin ang mga bawang, ipinahid ang langis, at sa himala ng Diyos, unti-unting lumakas ang kapatid kong si Maya. Nagkakaroon na ulit siya ng kulay. Nagsimula na siyang kumain. Ang pamilya namin muling nabuhayan ng pag-asa. Pero habang gumagaling si Maya, ako naman ang parang nagkakasakit. Isang sakit na hindi pisikal. Hinahanap-hanap ko kasi si Lira. Yung mga ngiti niya, yung mga mata niya, tapos yung boses niya. Hindi siya maalis sa isip ko, Sir JD. Kaya pagkalipas ng 1 linggo, bumalik ako sa baryo na yon. Ang dahilan ko sa pamilya ko. Kukuha ulit ako ng langis sa albularyo. Pero ang totoo, Sir JD, si Lira ang sadya ko. At doon na nagsimula ang lahat. Halos araw-araw akong bumabiyahe papunta sa kanya. Magkikita kami sa may ilog, maglalakad sa mga bukirin, pagmamasdan ng paglubog ng araw. Hindi kami masyadong nagsasalita. Hindi naman na kailangan yon. Sa mga tingin pa lang namin, sa paraan ng paghawak niya sa kamay ko, alam kong pareho kami ng nararamdaman. Nahulog ako sa kanya, Sir JD. Nahulog ako ng todo. Para siyang isang panaginip na ayoko nang magising. Siya yung pahinga ko sa magulo kong mundo. Isang gabi dinala niya ako sa isang tagong talon. Umupo kami sa isang malaking bato at pinanood ang pagbuhos ng tubig. Elio, kung may malaman ka tungkol sa akin na hindi maganda, mamahalin mo pa rin ba ako? Sabi ni Lira. Hinawakan ko ang kamay niya nun. Kahit ano pa yan, Lira. Mahal kita. Hinalikan niya ako nun sa pisngi, Sir JD. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin at sa tabi ng talon na iyon, naging isa kami. Ang gabing yon ng pinakamasayang gabi ng buhay ko. Pero ang kasiyahan ay laging may katapusan. 1 linggo pagkatapos nun biglang bumalik ang sakit ni Maya. Mas malala pa kaysa dati. Halos hindi na siya makagalaw at laging nagsususuka na siya ng maitim na likido. Doon na kami nagpanik. Kinuha ko ang langis na bigay ng albularyo. Pero nang ipahid ko sana ito, bigla itong kumulo sa loob ng bote. Parang pinakukuluan sa apoy. Doon na ako nataranta.
Naalala ko ang sinabi ni Mang Karding na malapit lang sa amin ang gumagawa nito kay Maya. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ko. Isang palaisipan ang nabuo sa isip ko. Hindi ito maaari. Kinagabihan hindi ako natulog. Nagbantay ako sa labas ng kwarto ni Maya. Hawak ko ang isang itak na pinahiran ko ng bawang at ng kumukulong langis. Bandang hating gabi, narinig ko ang isang tunog na pamilyar pero nakakatakot. Ang tunog ng malaking pakpak na pumapagaspas na parang isang dambuhalang paniki. Sinilip ko iyon sa bintana. Sa ibabaw ng bubong ng kapitbahay namin, may isang nilalang na nakatayo doon. Maitim, malaki ang mga pakpak. Pero ang mukha nito, Sir JD, halos bumigay ang mga tuhod ko. Si Lira, o kalahati niya. Ang katawan niya mula bewang pataas. May kaliskis na pakpak sa likod. At ang mga mata niya'y pulang-pula. Bumaba ito sa lupa at gumapang papalapit sa bahay namin. Gumawa ito ng butas sa aming pader na sawali at mula sa bibig niya, lumabas ang isang mahabang dila na parang sinulid. Gumagapang papasok sa siwang namin papunta sa direksyon ng kwarto ni Maya. Ang babaeng minahal ko, ang babaeng pinag-alayan ko ng lahat. Siya ang dahan-dahang pumapatay sa kapatid ko. Hindi ko alam ang gagawin ko nun. Nanginginig ang buong katawan ko. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Nasa harap ko lang ang halimaw mula sa mga kwento ni Tita Lorna. At ang halimaw na yon ay may mukha ng anghel na minahal ko. Nakita niya ako sa bintana nun. Ang mga mata niya'y pula at biglang nagbago. Nakita ko sa mga matang yon si Lira. Nakita ko ang sakit, ang pagmamakaawa. Parang sinasabi niyang hindi niya sinasadya. Pero ang anyo niyang halimaw ay nangingibabaw pa rin sa akin. Pumasok ako sa kwarto ni Maya. Nakita ko ang dila niyang parang itim na ahas na papalapit sa tiyan ng natutulog kong kapatid. Sa isang iglap na wala ang takot ko, napalitan ito ng galit. Galit para sa kapatid ko, galit para sa pamilya ko, galit dahil sa panloloko. Buong lakas kong sinaksak ng itak ang dila noon ni Lira. Isang nakakabingin sigaw ang umaalingaw sa buong paligid. Isang sigaw na matinding sakit. Mabilis na binawi ng nilalang ang dila nito at lumipad palayo sa dilim. Nag-iiwan ng mga patak ng maitim na dugo. Nakatayo lang ako doon, nanginginig, hawak ang madugong itak. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na tulala. Alam ko ang kailangan kong gawin. Kailangan kong hanapin ang katawan niyang naiwan. Yon ang turo sa mga kwento. Hindi na ako nagpaalam. Kinuha ko ang tricycle namin at pinaharurot ito pabalik sa baryo nila Lira. Umiiyak ako habang nagmamaneho nun. Umiiyak ako sa galit, sa takot, sa sakit dahil sa pag-ibig na naging isang bangungot. Madaling araw na nang makarating ako sa lugar nila. Sa likod ng maliit nilang kubo, sa ilalim ng isang malaking puno ng saging, nakita ko siya. Ang kalahati ng katawan ni Lira mula bewang pababa. Nakatayo lang doon, naghihintay. Kumuha ako ng isang sakong asin at abo mula sa pinaglutuan na dala ko. At habang lumuluha, ibinuhos ko ang lahat ng iyon sa ibabaw ng bias na katawan. Narinig ko ulit ang sigaw na yon. Pero ngayon, mas malapit na ito. Kasabay ng pagsikat ng araw, isang maitim na anino ang bumagsak mula sa langit. Bumagsak ito sa buharin. Ilang metro lang mula sa kinatatayuan ko. Ang lumilipad na kalahati ng katawan niya, hindi na ito makadikit.
hindi na ito makabalik. Nilapitan ko siya, nakahandusay siya sa lupa, duguan. Ang mga pakpak niya'y punit-punit na, pero ang mukha niya unti-unti nang bumabalik sa dati. Ang mukha ni Lyra na nakasanayan ko. Tumingin siya sa akin. Hindi na pula ang mga mata niya. Ang nakita ko na lang ay ang mga luhang dumadaloy dito. Elio, bulong niya. Ang huling lakas niya ginamit para lang masabi ang pangalan ko. Patawad. Hinawakan ko ang kamay niya nun. Ang dating mainit niyang kamay ngayon ay napakalamig na. Lyra, bakit? Bakit mo ito nagawa sa akin? Tanong ko habang humahagulgol. Umiling lang siya at isa pang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. At pagkatapos pumikit siya at hindi na muling dumilat. Doon sa gitna ng bukirin Sir JD sa ilalim ng sikat ng araw, yakap-yakap ko ang bangkay ng babaeng minahal ko. Ang babaeng isa palang aswang. Gumaling si Maya. Bumalik sa dati ang lahat. Pero ako hindi na. Sir JD, ibinabahagi ko po ito sa inyo ngayon dahil hindi ko na kayang kimkimin pa. Gabi-gabi napapanaginipan ko si Lyra. Maraming salamat po sa inyong oras at sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po.